kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang 28 KBP Golden Dove Awards Best TV Newscast. Frontline Pilipinas. Mga pulis, pati miyembro ng media, kinuyog ng mga rallyista. Grupong Anonymous PH itinuturong nagpasiklab ng riot. Ibaba ang presyo ng fishball, kwek-kwek, calamares. Binansagang fishball warrior, hinahanap ng kanyang nanay matapos damputin sa gitna ng protesta. May ibinalita naman si VP Sara. Meron na raw bansang pumayag mag-ampon kay dating Pangulong Digong. Super bagyong Nando, hinagupit ang mga taga-Cagayan matapos mag-landfall. At may isa pang posibleng mabuong bagong bagyo. Sa Frontline Sports, mga all-star ng Volvo nagtagisa ng galing dito sa bansa. EJ Obiena nag-uwi ng ginto. At eto na nga, balikan natin ang mga artistang nakibaka kontra katiwalian. Servisyo! Totoo! Tila naging war zone ang Ayala Bridge. Sa gitna ng protesta kahapon, pinagbabato ang mga pulis at nagsunog pa ng truck. Git ng Malacanang, hindi mga rallyista ang nanggulo, kundi mga tulisan. Nasa frontline ng balitang yan, si Mean Los Baños. Solido ang pananggalang ng mga pulis sa Ayala Bridge sa Maynila, habang agresibong umaatake ang mga rallyistang nakaitim at may takip ang mukha. Namatupa ng malaking tipak ng bato. Literal na uminit ang gulo nang magsunog ng gulong ng truck ang mga rallyista. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay! Sinubukan naman ng mga pulis na pakalmahin ang sitwasyon. Huwag na kayong babawi, hayaan nyo na, ibaba nyo lang sila, ibaba nyo. Pero gigil ang mga rallyista. Tuloy ang batuhan. Meron pang pulis na nasubsob, bumangon at binato. Patuloy ring pinagbabato at pinagsisipa ang pansalag ng mga otoridad. Kinuha nila ang mga semento sa winasak na Center Island. Pati nga paso, inihagis. Matapos ang isang oras, umabante na ang mga pulis. Nagpulasa naman ang mga nanggugulo. Pinagdadampot ang ilan. Sa unang ulat ng Manila Police District, mahigit 50 ang nahuli sa Ayala Bridge. Ang ilan sa kanila, mga minor de edad pa. Dinala sila sa Manila Department of Social Welfare. Ayon kay NCRPO Regional Director Anthony Aberin, posibleng gusto lang talagang manggulo ng naturang grupo. Nambabato sila, nanunog sila, di ang purpose talagang pagpunta rito is to create chaos. Yun lang. Ang imbestigahan natin kung sino yung anong grupo ito at saka ano yung nasa likod nito. Napanood din ni Palace Press Officer Claire Castro ang gulo sa Ayala Bridge sa gitna ng protesta special coverage ng News 5. Hindi to rallyista. Mga tulisan to eh. Nawala silang gustong gawin kundi manira ng gobyerno. Mukhang gusto nilang pabaksakin ng gobyerno. At sino ba yung sanay sa mga ganitong klaseng mga pang-harassment? Sino ba ang gusto nilang iangat dito? They are definitely doing a crime. Dahil nakatakip ang mga mukha nila, masasamang mga elemento to. Inatasan din daw ni Pangulong Bongbong Marcos si DILG Secretary John Vic Rimulya na tignan ang sitwasyon sa Ayala Bridge na malapit na sa palasyo. Habang nangyayari ang gulo sa tulay, nasa ligtas na lugar daw sa Malacanang Complex si PBBM. Pinairal naman daw ang maximum tolerance ng mga pulis. Posible raw maharap sa reklamong direct assault, vandalism at destruction of property ang mga inaresto. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Nambasag ng mga bintana, nagsunog at nagnakaw pa ng vault. Ang ilang kabataang nanggulo sa isang hotel sa Recto, Maynila. Ang mga umatake, posibleng naudyukan daw ng isang rapper. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Grabe nangyayari ngayon! Babatuan! Gamit ang bato, kahoy at plastik na upuan, pinagbabato ng mga kabataang nakaitim ang pinto ng hotel sa Recto, Maynila. May naghagis pa ng Molotov bomb.
Pati mga nakaparadang motorsiklo, pinagtatadyakan. Tinangay rin ang vault ng hotel. ID po yan Ng mga employee. ng mga employee. Kinalampak daw ng mga bata yung mga... Oh my God! Pero ang mga pulis, pinaguhuli ang mga sangkot, kabilang ang mga nagsunog sa kalsada. Nagkalat ang mga basag na salamin sa harapan ng hotel. Matapos ang kaguluhan, nag-ikot si Manila Mayor Isko Moreno. Pinalinis ang lugar at pinapinturahan ang mga vandalism sa mga pader. Iniimbestigahan na ng Manila LGU ang impormasyong may nagpasok ng baril sa hotel. Pero ayon kay Moreno, malabong pulis ang gagawa niyan. Ang magulo sila. Wala na, kahit sino tanongin mong tao, sila magulo, hindi pulis. Pagka merong ganitong deployment, bawal ang civilian na pulis. Lahat uniformado yan. Protocol ng PNP. Kaninang umaga, pininturahan na at natakpan na ng pula ang mga vandalism sa Center Island ng Recto Avenue. Tinatakpan na rin ng plywood ang mga nabasag na bintana ng hotel. Iniimbestigahan na ng Manila Police District kung sino ang mga nanggulo. Ang nabanggit lang po nila, na-influence sila ng isa pong tinatawag natin na isa pong personality na rapper po. Pero wala man po na po tayo kung babanggitin kung sino po yun. Posibleng maharap sa mga reklamong arson, direct assault, physical injuries at malicious mischief ang mga nadampot. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga maiinit na showbiz balita ngayong Lunes. Walang takot na nakibaka kontra korupsyon ang ilang celebrity gaya nina Elijah Canlas, Jody Santa Maria at Maris Racal. Nasa frontline ng balitang yan si News 5 Entertainment Correspondent Von Belinard. Servisyo sa tao! Huwag gawing negosyo! Huwag gawing negosyo! Servisyo sa tao! Nakibaka si Maris Racal sa baha sa Luneta, aksyon laban sa korupsyon. Nandun din ang Batang Quiapo star na si Andrea Brillantes. At si Jody Santa Maria na ang panawagan, importante na may managot. Hindi pwedeng wala kasi ilang beses na itong nangyari. Hindi na natin to pwedeng palagpasin. Naroon din si Angel Aquino at ang veteran actress na si Tessie Tomas. Si Direk Joey Lamanga na kilalang aktivista simula pa noon, aktibo pa rin hanggang ngayon. Nagprotesta rin ng drag queens. Si Vibe Jack Elijah Canlas nagrally sa EDSA. Tama na! Sobra na! Ikulong na! Lahat ng kasangkot dapat managot. Naroon din ang bandang Ben and Ben na kinantang hit song nilang Kapangyarihan. Nakiisa rin sa EDSA sina Nadine Lustre, Kyla Estrada at Julia Barreto. Maging ang mga online personality na sina Ivana Alawi at Sasa Girl, kabilang din sa libo-libong tao sa EDSA na lumalaban kontra korupsyon. Walang nakukulong Nagigigil na ako Nagbabalita mula sa Frontline, Von Belinario, News 5. Susunod, Super Bagyong Nando, hinagupit ang Cagayan. Higit sa 8,000 residente inilikas. Mga dokumentong tungkol sa flood control projects, sinira raw ng mga taga-DPWH. At EJ Obiena, nasungkit ang gintong medalya sa World Pole Vault Challenge na ginanap sa bansa. Abangan ng lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Inagupit ng Super Bagyong Nando ang Cagayan matapos itong maglandfall at higit 8,000 residente na ang inilikas.
Live mula sa Apari, Cagayan, nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Mon, gaano kalakas ang super bagyo dyan? Julius, halos buong araw ng binabayo ng pinagsamang malakas na hangin at ulan itong malaking bahagi ng Cagayan gaya na lamang dito sa bayan ng Apari. Kaya naman sa pilitan na rin inilikas ang mga residente na naninirahan malapit sa ilog at dagat habang binabayo ng malakas na bagyo ang probinsya. Madaling araw pa lang kanina, humagupit na ang super bagyong Nando sa Apari, Cagayan. Ang mga puno halos matumba habang sinasayaw ng malakas na hangin kasabay ng matinding ulan. Matataas din ang hampas ng alon sa dagat. Halos mag-zero visibility din sa ilang lugar sa lakas ng ulan. Dahil sa pinagsamang lakas ng hangin at ulan, parang blade na humihiwa kada patak ng tubig na tatama sa balat o sa katawan. Ganito ang sitwasyon dito sa may baybayin kung saan halos kapantay na ng Cagayan River itong bahagi ng kalsada. Bandang tanghali, iniutos ng Apari LGU ang forced evacuation sa mga nakatira sa tabing dagat at ilog. Hindi ho kami makakapag-rescue pagka malakas na. Ma-overflow yung bahay nila, ma-wash out ng tubig, kasama sila. Inakay pa nga ng mga rescuer ang ilang residente, lalo na ang mga matatanda at bata. Nagmistulang ilog na rin kasi ang palayang daraanan nila. Kakaawa po ang buhay namin, yung bahay naman maliit lang po. Tsaka puro, lang po siya, galba. Tapos yung pag tumayap sila, paano na kami, wala na kami. Sa tala ng Cagayan PDRRMO, mahigit 2,000 pamilya o lampas 8,000 residente ang lumikas sa buong probinsya. Tuloy-tuloy naman ang pagpapakain at pagbibigay ng gamot sa mga nangangailangan. Nakahanda rin ng mga food tax. Pati negosyo, apektado ng super bagyo. Maraming nagsara muna. Sa bayan ng Santa Ana, tila sumisipol ang hangin sa lakas ng hampas nito sa mga puno't bahay. Habang ang mga itinaas na bangka, inabot na rin ng tubig. Julius, kung magpapatuloy itong malakas na hangin at ulang nararamdaman dito sa malaking bahagi nga ng Cagayan, kakaba-kaba ang mga residente at mga otoridad, lalo't marami na ring bayan dito ang nawalan na ng supply ng kuryente. Julius. Maraming salamat at mag-iingat kayo dyan, Mon. Weather update tayo mga kapatid, patuloy ang nananalasa o humahagupit. Ito pong Super Typhoon Nando dito sa itaas na bahagi ng ating bansa. Kanina pong alas 3 ng hapon, yan po ay naglandfall na dyan sa area ng Panwitan. Yan po ay isang isla dyan sa may Calayan at Cagayan, na parte po ng Cagayan. At yan po ay kasalukuyan ng kumikilos dito sa mga katubigan ng Calayan at Cagayan area at palayo na dito sa mga isla dito po sa itaas na bahagi ng ating bansa. Ito pong Super Typhoon Nando ay may taglay na lakas na hangin pa rin na umaabot sa 215 kilometers per hour na lakas ng hangin malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsunang umaabot sa 295 kilometers per hour na lakas ng hangin. So mapaminsala na po niya at destructive, lalong-lalo na sa agriculture at infrastructure. Kumikilos po ang bagyong Nando westward sa bilis na 25 kilometers per hour. Although naglandfall na, hindi pa rin po tapos ang epekto niya na ngayong magdamag, apektado pa rin po yan o nagdadala pa rin po yan ng malalakas na bugso ng hangin, particularly dito sa extreme Northern Luzon at Northern Luzon. Samantalang ito namang habagat ay nakaka-apekto dito sa western section ng ating bansa at kasama na rin po dyan ang Metro Manila. Maliban po sa bagyong Nando, meron tayong binabantayan panibagong low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na huling namataan ng Pag-asa sa lying around 1,590 kilometers east ng northeastern Mindanao. Sa ngayon, katamtaman po ang tsansa niyan maging isang ganap na bagyo, pero yan po ay babantayan natin dahil posibleng bukas pumasok na po yan sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility at meron din po yung tsansa maging bagyo dahil babaybay niyan itong East Philippine Sea at yan po ay tatawaging Opong if ever maging bagyo na sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero sa kasalukuyan nga, ito pa rin pong bagyong Nando ang nagdadala ng masungit na panahon dito po sa itaas na bahagi ng ating bansa. Yan po ay maaaring makalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility bukas ng tanghali. Pero yung kanyang panglabas na kaulapan ay sasabit pa rin po dito sa western section ng ating bansa, particularly sa Northern Luzon at ito namang habagat ay magpapatuloy pa rin po ang epekto bukas. Sa katunayan, nakataas pa rin po ang Tropical Cyclone Wind Signal number 5 ng Pag-asa dito po sa Bubuyan, Group of Islands na kung saan dyan po malapit yung mata or gitna ng bagyong Nando. Samantalang Signal number 4 naman tayo dito sa area ng Batanes at ito pong southern portion ng Batanes nga at Cagayan. Ito pong itaas na bahagi niyan, maging dito sa itaas na bahagi ng Ilocos Norte. Samantalang Signal number 3 po tayo dito po sa mga areas
ng Batanes o natitirang bahagi ng Batanes, Cagayan, Apayao at ilang bahagi o natitirang bahagi ng Ilocos Norte. Again, ito pong mga areas na may signal number 3, lalong-lalo na yung number 4 at 5, yan po yung ating malalakas o yung ating, dyan po na natin mararanasan yung destructive o malalakas na bugso ng hangin na directly associated sa bagyong Nando. Samantalang, signal number 2 at 3, 1 naman ang nakataas dito sa natitirang bahagi ng Northern Luzon at malaking bahagi ng Central Luzon. Dito ramdam din po natin yung breezy at kung minsan, meron din po tayong mga gusty o pabugso-bugsong condition. Samantalang, dito sa Metro Manila, yung ating mga pag-ulan ay epekto po ng ating habagata o southwest monsoon. Again, mag-ingat po tayo dahil halos buong maghapon hanggang magdamag, hanggang bukas pa po yan, meron tayong mga paminsang-minsang pag-ulan dulot ng habagat. At kung minsan, meron din po yan kasamang mga pabugso-bugsong hangin. Kaya doble ingat po tayo, mga kapatid. Yan muna latest sa ating lagi ng panahon. Muli ako po ang inyong Weather Tito Alvin na lagi may panahon para sa iyo. Sa ibang balita, sinira at minanipula raw ng mga tauhan ng DPWH ang mga dokumentong may kinalaman sa flood control projects. Ayon sa Independent Commission for Infrastructure, Public Property ang mga papeles na ito. Kaya posibleng maharap sa kasong administratibo at kriminal ang mga nanira ng mga dokumento. Hinikayat din ng ICI ang mga opisyal ng DPWH na makipagtulungan sa investigasyon. Ayon naman kay DPWH Secretary Vince Dizon, natanggap niya ang ulat na nangyayari ang pagsira ng dokumento sa Baguio City District Engineering Office. Formal na rin daw inireklamo ang opisyal na sangkot dito at pinatawan ng preventive suspension. I have also issued a memo directing all offices in DPWH to preserve and submit to the ICI all the documents related not only to flood control but all infrastructure projects ng nakaraang 10 taon. Natupad na ang pangarap ni world-class Pinoy pole vaulter EJ Obiena na international tournament dito sa Pilipinas. Siya rin ang nakagold sa event na yan. Nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Hindi natinag ng ulan ang International Pole Vault Stars sa World Pole Vault Challenge sa Ayala Triangle sa Makati City. Unang nag-attempt ang Pinoy vaulter at national champion na si Hackett de los Santos na tumalon sa taas na 4.90 meters. Matapos niyan, sunod-sunod nang nagtagisan ang top pole vaulters. Kabilang na sina world number 5 Ersu Sasma ng Turkey at world number 6 Men of Loon ng Netherlands. Naroon din si Ben Broders ng Belgium, American National Champion Austin Miller at World Championship silver medalist Pietro Lisek ng Poland. Sa huli, nagtapat ang hometown hero na sina EJ Obiena at Thibaut Collet ng France. Pero nanaig si Obiena via countback at nakuha ang gold medal. Dream come true ito para kay EJ, lalo't ito ang first time niyang makalaro sa harap ng Pinoy fans matapos ang ilang taon. This is the best jump I've had this season. This is the highest level of tour that I've jumped 580. Ikinatuwa rin ng pole vaulters ang mainit na suporta ng Pinoy fans. Thanks for having me. It was pure pleasure to be here and compete with this handsome guys. The crowd was amazing and all this event was prepared in 100% professional, so I am glad to be here. Dahil sa magandang turnout ng torneyong ito, inaasahan na posibleng magkaroon pa ng susunod na edition next year. At sa pagkakataon na yan, mas marami ng international pole vault stars ang darating sa bansa. Nagbabalita mula sa frontline, Ian Suyu, News 5. Yan muna ang latest sa frontline ng sports. Ako po si Diego Dario. Susunod, ang kalagayan ng pulis na kinuyog sa gitna ng rally sa Mendiola. At ang hamon ni Vice Ganda kay Pangulong Bongbong Marcos, ipakulong ang mga korap. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline.
Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nauwi sa karahasan ang rally kontra korupsyon sa Mendiola sa Maynila. May mga nagbatuhan, nanguyog at pati media hinaras. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Katatapos lang ng programa ng Grupong Bayan nang biglang may umalingangaw na paputok sa Mendiola, Maynila. May mga namato mula sa mga relistang nakaitim at may takip ang mukha. Sinugod nila ang barikada ng pulis sa Mendiola Bridge. Ito ang daan papasok sa Malacanang. Gumanti naman ng water cannon ng mga pulis. Nagpakawala rin ng tear gas. Pero gigil na gigil ang mga kabataang rallyista. Binaklas nila ang barikada. Muntik pang matibag ang puwersa ng mga kapulisan. May mga nakuyog at pinagmumura. Ang ilang rallyista umawat, pero ang mga lalaki nakatakip ang mukha, hindi natinag. Doon sa kabila, napasok na yung loob sa kabila. Nang makakuha ng pwersa ang mga pulis, dito na nagsimula ang habulan at pwersa ang pag-aresto sa mga nagpoprotesta. Numbered kanina ng mga rallyista, yung mga pulis ay nakakuha sila ng augmentation team at ngayon ay sila naman ang umahabol sa mga rallyista para tapusin na yung panggugulo ng mga ito. No? Halos 1 oras na yung batuhan at molotov bomb na nangyayari pero patuloy pa rin yung lakas ng loob ng mga rallyista na labanan yung mga pulis. Ang lalaking yan, tinadyakan at pinagpapalupa ng mga pulis. Gandong mga pulis atin, ganyan. Dumating din ang SWAT at hinabol ang iba pang kabataang nakatakip ang mukha. Pero ang mga nahuli, napagkamanan lang daw sila. Anong kaso ko? Anong kaso ko? May karapatan ako, sir. Nagkalat naman ang dugo sa kalsada. Dumating sa gulo si DILG Secretary John B. Cremulya. Sa mga sa buong bayan, sana intindihin nyo kami. Kailangan namin protektahan ang bansa natin na hindi mananaig ng violence. Kinagabihan, dumating ang grupo ng mga maisog at humalo sa grupo ng iba pang rallyista. Dito na muling sumiklab ang tensyon sa mga pulis. Pinag-initan din ng grupo ang News 5 sa kasagsagan ng live report. Kinuyog, sinigawan, dinuro-duro. Iginigit kasi ng grupo na hindi sila ang nagdulot ng kaguluhan sa lugar na malinaw namang nakasaad sa report ng News 5. Ligtas naman ang aming team. Ayon sa DILG, 260 na nahuli sa malawakang protesta. 89 ang menor de edad, sabi ng palasyo. Peaceful rally na samahan ng iilang nais manggulo. Mananagot ang lahat. Kinukundina ng administrasyong ito at ng Pangulo ang paggamit ng mga kabataan na gawing mga tulisan. Duda naman ang Department of Information and Communication Technology o DICT. Kasama sa grupong tinawag nilang Team Itim, ang mga hacker na pumasok sa 19 na government websites. Nagtuturo pa raw ang grupo kung paanong gumawa ng pampasabog na Molotov cocktail. Ito yung mga Team Itim, nasasabi nga ni Yusek Claire. Sa unang kumalat na, ito ay unang kumalat mula sa grupong Anonymous PH. Ito po ay isang aktibong hacktivist na grupo. Sila ang nagsimula ng panawagang magsuot ng itim na maskara at damit. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Sa Mendiola pa rin, isang pulis ang nakuhanan ng video habang kinukuyog. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. Binugbog ang pulis na yan ng mga rallyistang nakaitim at may takip ang mukha sa kilos protesta sa Mendiola, Maynila kahapon. Dahil dyan, nakakonfine si Patrolman Emerson Camasling sa PNP General Hospital sa Camp Crame. Kaya di ko po alam nun na kung mabubuhay pa ako nun kasi talagang yung paningin ko po is blanco na po nun eh. Pinilit ko lang po talagang tumakbo para mabuhay po. Bukod sa kanya, sugatan din ang kabaro niyang si Patrolman King Francis Luno. May kumuha po nung signage po, yung sa traffic sign po, yung mga ganun. Pinalo po sa amin, sir. Tapos bumagsak po kami. Gumulong po kami nun. Nung pagtayo ko po, nakita ko po yung kamay ko. Malaki yung sugat po.
Binisita sila ni Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates. Inihahanda na rin daw ang posibleng paggawad ng medalya dahil sa ipinakitang pagtitimpi sa malawakang rally. Pinabulaanan naman ng PNP na may nagpaputok ng baril sa kanilang hanay. Wala rin daw silang napatay na sibilyan. Sinusunod po natin yung standard operating procedure kung ano po. Mataas po yung pagrespeto natin dito po sa freedom of expression ng ating mga kababayan na ginagarantihan po ng konstitusyon natin. Ayon sa PNP, 76 ang sugatang sibilyan. 129 na pulis ang sugatan sa rally. Partikular yung mga naka-duty sa Ayala Bridge at Mendiola. Giit pa ng mga sugatang pulis. Pag-pares naman din po tayong biktima po dito eh. Hindi tayo magkakalaban. Pare-pares lang po tayong Pilipino. Nagbabalita mula sa frontline. Brian Castillo, News 5. Hinahanap pa rin ng kanyang ina ang binansagang fishball warrior matapos damputin sa gitna ng rally. Nasa frontline ng balitang yan, si Nina Ong Pauco. Ibaba ang presyo ng fishball! Ibaba ang presyo ng kikyam, fishball, dokneleng, kwek-kwek, calamares. Sa gitna ng mga nagproprotesta laban sa korupsyon, iba ang sigaw ng lalaking ito. Inakala ng marami na isa siyang fishball vendor at tinaguri ang pang fishball warrior. Pero pagdating ng hapon, nakita siyang dinampot ng mga pulis sa Mendiola, Manila. Ayon sa PNP, namato ang lalaki at nakisali sa riot. Kanina, inabutan namin ang ina na lalaki sa harap ng istasyon ng Manila Police District. Hinahanap niya ang anak na may sakit daw sa pag-iisip at kailangan uminom ng gamot pampakalma. Siyempre, anak ko po yun eh. Anak ko po yun eh. Hindi ko po alam gagawin ko. Kasi wala pa akong tulog. Wala pa akong tulog eh. Nilinaw ng ina na hindi nagtitinda ng fishball ang kanyang anak. Noong 2024, naghain din pala ng Certificate of Candidacy ang lalaki sa pagka-alkalde ng Maynila. Sama ng loob, tapos parang nalulumo po ako, nangihina po ako. Hindi ko maintindihan eh, kagabi pa to eh. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa kanya. Nananawagan ng ina sa mga pulis na palayain ang anak. Kagabi pa ako nagsasabi sa kanya, may schizophrenia siya, PWD po. Ang sagot sa amin, kunin ko yung mga pangalan ng mga ano nyo, i-verify po namin. Labot kami madaling araw, kaiintay din sa labas. Umiiyak din ang ginang na ito sa harap ng istasyon ng pulis. Kambal na anak daw niya ang hinuli at nakikiusap na palayain na. Akala kasi nila pag rally, tatayo kayo, sisigaw-sigaw. Hindi. Hindi ko naintindihan eh. Ayan, barkadahan ng geng-geng. Ayan, nag-geng tuloy sila. Ayon sa Manila LGU, higit 200 nag-riot ang hinuli. Sasampahan daw ng reklamo ang mga nahuli lalo't may mga nasira silang gamit. Nagbabalita mula sa frontline, Nina Ong Pauco, News 5. Daang-daang milyong piso ang ginastos lang sa kasino ng ilang dating opisyal ng DPWH. Saan nga ba sana pwedeng ilaan ang pondong yan? Yan po ang hihimayin ng ating Chief Data Analyst ng TV5 na si Edson Guido. Julius, 327 million pesos. Yan ang estimate natin sa sandamakmak na perang ito. Hanggang saan nga ba aabot ang 327 million pesos? Isang mansyon sa San Lorenzo Village sa Makati na halos 300 million pesos. 2 o 3 private jets na ganito na nagkakahalaga ng 100 to 150 million. 8 Rolls-Royce na nasa 40 million ang bawat isa. At mahigit 650 na European vacations na tig 500,000 pesos. Sana all, taon-taon, nasa Europe. Pero ito ang mas importante mga kapatid. Kaya rin ng 327 million na magpatayo ng 5 malalaking paaralan. Pasweldohin ang 1,000 public school teachers sa loob ng 1 taon. Magpatayo ng 2 district hospitals o bumili ng high-end dredging machine para sa flood control sa halagang 285 million ayon kay Senator Lacson. Mga kapatid, huwag kalimutan, pera natin ito. Hindi lang galing sa income tax, kundi pati buwis sa bawat bilihin araw-araw. Bawat sahod, bawat kape, bawat gasolina, lahat may kaltas papunta sa gobyerno. Kaya may karapatan tayong maningil ng transparency, ng accountability, ng mas maayos na serbisyo mula sa gobyerno. Kung hindi ninakaw ang buwis natin, iba sana ang naging itsura ng Pilipinas. Hindi na binabaha ang mga daan. May matinong public transportation, may libre at maayos na healthcare, at edukasyong abot kamay ng
bawat pamilya. Hindi lang ito issue ng politika. Ito ay laban ng bawat Pilipino na araw-araw nagbabayad ng tax. Tax ng ina mo, tax ng ama mo, tax nating lahat na hindi dapat napupunta sa korupsyon. Ako si Edson Guido, bilang Pilipino, bayan ang ipanalo. Susunod, Vice Ganda, hinamon si Pangulong Bongbong Marcos. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga, hinamon ni unkabogable superstar Vice Ganda si Pangulong Bongbong Marcos na ipakulong ang mga korap na politikong sangkot umano sa flood control scam. Narito po ang report. Sa harap ng libo-libong nakiisa sa trillion peso march sa EDSA People Power Monument kahapon, unkabogable ang mensahe ni Vice Ganda. Hamon niya kay Pangulong Bongbong Marcos, ipakulong mo lahat ng magnanakaw. Nakatingin kami sa iyo, Pangulong Bongbong Marcos. At inaasahan ka namin, hindi dahil sa idol ka namin, kundi dahil sinaswelduhan ka namin at inaasahan namin na tutuparin mo ang inuutos naming mga employer mo. Ipakulong lahat ipakulong. Bawiin ang mga ari-arian. Bawiin ang mga ari-arian. Pati atay, i-donate. Bukod kay Vice, nakiisa rin sa protesta ang magkapatid na Ann at Jasmine Curtis. Present din si Miss Universe 2018 Catriona Gray. Naroon din sina Isa Calzado, Darren Espanto at Donnie Pangilinan. Pare-pareho nilang pinanawagang makulong ang mga sangkot sa korupsyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Von Belinario, News 5. At yan nga po ang ating mga showbiz update ngayong Lunes. See you tomorrow mga kapatid. Ako po si Jervy Wrights. At yan ang mga balita at impormasyong dapat nyo malaman sa araw na ito. Mga balita para sa mga may alam at may pakialam. Abangan nyo ulit kami bukas dito sa TV5 sa 1PH RPTV, True TV at 105.9 True FM. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.